Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa ilalim ng tirik na araw, isang babaeng nagngangalang Maya ang nagtungo sa tanggapan ng Land Transportation Office upang mag-ayos ng kanyang lisensya. Ngunit sa halip na makatanggap ng patas na serbisyo, hinarap niya ang sistema ng kotongan, pananakot at karahasan. Subalit, hindi na nahimik si Maya. Sinimulan niya ang isang laban na gumulat sa lahat. Ang tanghaling iyon ay tila sinusunog ng araw ang buong Kamaynilaan. Ang init ay walang awa, bumabalik mula sa kumukulong aspalto at bumabalot sa bawat sulok ng kalsada. Sa gitna ng nakakapasong hangin na iyon, isang kabataang babae ang may tiyak na mga hakbang na tinatahak ang isang malaking gusali na matikas na nakatayo sa gitna ng lungsod, ang pangunahing sangay ng Land Transportation Office. Si Maya Cruz, 25 taong gulang, ay nakasuot ng puting fitted t-shirt na may maikling manggas, aso na maong shorts, at malinis na puting sneakers. Ang kanyang pangangatawan ay balingkinitan, ang kanyang mga kilos ay kalmado ngunit may diin. Alam niya kung saan pupunta, at higit sa lahat, alam niya kung ano ang kanyang haharapin. Huminto siya sandali sa harap ng bakal na tarangkahan na bahagyang nakabukas. Mula roon, tanaw ang malawak na bakuran ng DITI. May ilang mga mamamayan na nakatayo malapit sa information board. Ang ilan ay nakaupo sa mga mahahabang upuan sa ilalim ng lilim ng puno. 2 gwardiya ang nagbabantay malapit sa gate, walang imik, pinagmamasdan lamang kung sino ang pumapasok at lumalabas. Sa kanang bahagi ng bakuran, nakahilera ang mga motorsiklo na ginagamit para sa praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho, at sa dulo nito, isang puting service vehicle na may logo ng DITI ang nakaparada. Inilibot ni Maya ang kanyang paningin, sinusuri ang lugar sa katahimikan. Hindi siya naghahanap ng tulong, naghahanap siya ng katarungan. Dumating si Maya para sa isang bagay, ang i-renew ang kanyang lisensya sa pagmamaneho na paso na. Ngunit sa likod nito, may mas malaking bagay siyang dala, prinsipyo. Alam niyang maraming tao ang pumipili ng mabilis na paraan, ang mag-abot ng kilagay, para makapasa ng madali. Pero hindi si Maya. Inihanda niya ang lahat ng dokumento ayon sa opisyal na proseso. Walang fixer, walang negosasyon. Tanging siya, ang kanyang mga papeles, at ang determinasyon na igiit ang kanyang karapatan bilang isang mamamayan. Kung susubukan siyang ipitin ng sistema ngayon, kailangang maging handa ang sistemang iyon na tumanggap ng ganti. Matapos huminga ng malalim, humakbang si Maya papasok sa bakuran. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kanan o kaliwa. Wala pang interaksyon sa sinuman, wala pang bati, at wala pang pila na kanyang hinaharap. Ang araw ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa paraan ng kanyang paglakad, tila alam ng mundo na si Maya ay hindi ang tipo ng taong madaling takutin. Pagpasok niya sa pangunahing pinto, agad na nag-iba ang hangin sa loob ng tanggapan ng DITI. Hindi na mainit tulad sa labas, ngunit hindi rin ito komportable. Ang malaking silid ay siksikan sa mga taong mula sa iba't ibang antas ng buhay. May mga nakatayo habang hawak ang mga lukot na folder. May mga nakaupo na may balisang mukha. Mayroon ding abala sa pagtatanong sa mga empleyado na tila pagod na. Ang tunog ng automated queuing machine ay sunod-sunod na tumutunog, sinasabayan ng pagtawag sa mga numero mula sa speaker na may boses na walang kabuhay-buhay at walang emosyon. Sa kaliwang bahagi, makikita ang mga bintana para sa pag-ulat ng mga nawawalang dokumento. Sa kanan, para sa rehistro ng sasakyan. At sa gitna mismo ng silid, naroon ang mga bintana para sa serbisyo ng lisensya sa pagmamaneho. Tumayo si Maya sa bukana ng pinto sandali, pinagmamasdan ang mapa ng kaguluhan ng may kahinahunan. Walang ngiting pagbati. Walang empleyadong nag-aalok ng tulong. Lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Ngunit hindi kailangan ni Maya ng espesyal na pagtrato. Dumating siya hindi para alagaan, kundi para pagsilbihan ayon sa tamang proseso. Sa matatag na hakbang, tinawid ni Maya ang pulutong ng mga tao, patungo sa bintana ng serbisyo. Napakaingay ng paligid. Ang mga tao ay nagsisigawan, mga papel ay nagkalat, at ang amoy ng pinaghalong pawis at tinta ay nangingibabaw sa hangin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Maya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay diretso sa unahan, nakatitig sa empleyado sa likod ng bintana na mukhang pagod at walang gana.
Nang hindi naghihintay na tanungin, binuksan niya ang isang plastic folder na naglalaman ng mga dokumentong inihanda niya kagabi pa. Kopya ng lumang lisensya, medical certificate, lahat ay inilatag niya sa counter ng maayos at tumpak. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Walang tono ng pakiusap sa kanyang boses. Gusto kong i-renew ang lisensya ko na paso na, sabi niya, maikli, malinaw at diretso sa punto. Ang empleyado sa likod ng bintana ay lumingon kay Maya na may tamad na tingin. Marahil ay dahil sa pagod sa mahabang pila mula pa kaninang umaga. Ngunit bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang tuwid na postura ni Maya at ang paraan ng kanyang pagsasalita na hindi maaaring basta-basta na lamang baliwalain. Walang paligoy-ligoy, kinuha ng empleyado ang mga papeles ni Maya, may itinala sa computer, at iniabot sa kanya ang isang application form at isang numero. Walang pambungad na salita. Walang mahabang paliwanag, isang maikling utos lamang. Hintayin ang tawag para sa written exam D. Tinanggap ni Maya ang lahat ng iyon nang walang labis na reaksyon. Alam niyang ang ganitong burokrasya ay hindi kailanman magiging magiliw. Ngunit hindi siya dumating para pahalagahan sa emosyonal na paraan. Dumating siya para tiyakin na ang kanyang karapatan ay susundin ayon sa batas. Humanap siya ng upuan sa hanay ng mga naghihintay at umupo. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa silid, pinagmamasdan ang bawat isa sa mga mukha ng pag-aalala at pagod na naghihintay sa kanilang kapalaran. Sa kanyang puso, alam niyang karamihan sa kanila ay marahil umaasa na mapabilis ang proseso sa hindi opisyal na paraan, ngunit hindi siya. Alam ni Maya na ang landas na ito ay maaaring mas mahaba, mas mabagal at mas nakakapagod. Ngunit iyon ang tamang daan, at isinumpa niya sa sarili na tatahakin niya ito hanggang sa dulo, anuman ang mangyari. Mabagal ang takbo ng oras sa loob ng silid na iyon, ang bawat segundo ay tila dumidikit sa mga pader, nagpaparamdam ng hindi nakikitang presyon sa sinumang naghihintay. Kalmadong nakaupo si Maya sa kanyang upuan, habang ang paligid niya ay abala pa rin sa mga taong pumapasok at lumalabas sa mga bintana. Hindi siya naglalaro sa kanyang telepono, hindi rin nagrereklamo tulad ng iba. Nakaupo lamang siya ng tuwid, pinagmamasdan ang daloy ng serbisyo na tila magulo, ngunit paulit-ulit. Pinanood niya ang bawat isang aplikante na tinatawag. Ang ilan ay tila relax. Ang iba ay halatang kinakabahan. Ngunit hindi siya natinag. Alam niyang darating ang kanyang oras, at kapag tinawag ang kanyang pangalan, haharap siya ng walang pag-aalinlangan. At sa wakas, dumating ang tawag. Narinig ang boses ng isang kawani mula sa speaker na malakas na binabanggit ang kanyang pangalan. Maya Cruz, pumunta po sa silid para sa written examination. Sa isang matatag na kilos, tumayo si Maya at humakbang patungo sa silid na inihanda. Ang silid ng pagsusulit ay naka-aircon, malamig at maayos, isang malaking kaibahan sa siksikan sa labas. Sa loob, may ilang computer na nakahanay. Ang mga screen ay bukas na may digital test interface. Isang kawani ang nakaupo sa harap, maikling ipinapaliwanag kung paano sagutan ang mga tanong. Tumango si Maya nang hindi nagtatanong dahil lahat ng iyon ay naiintindihan na niya noon pa man. Pinag-aralan niya ang mga batas trapiko, ang mga karatula, at sinuri ang mga halimbawang tanong online. Hindi ito isang pagsubok lamang, ito ay isang pagsusulit. At dumating si Maya nang may buong kahandaan. Alam niya kung gaano karami ang bumabagsak sa yugtong ito dahil sa pagmamaliit dito. Ngunit si Maya ay hindi sila. Hindi niya kailanman minaliit ang isang bagay na may kinalaman sa karapatan at responsibilidad. Nang makaupo sa harap ng computer, agad na nag-focus si Maya. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat tanong na lumalabas. May mga tanong tungkol sa mga marka sa kalsada, mga batas trapiko, prioridad ng mga sasakyan, hanggang sa mga parusa sa paglabag. Walang isa man ang nagpaduda sa kanya. Ang kanyang mga sagot ay mabilis na dumaloy, lahat batay sa lohika at malalim na pag-unawa. Walang puwang para sa haka-haka. Walang puwang para sa pagkakataon. Sa maikling panahon, natapos niya ang lahat ng tanong at pinindot ang finish button. Ipinakita ng screen ang resulta, lusot. Walang sigawan, walang palakpakan. Ngunit sa loob niya, may isang paniniwala na lalong tumitibay. Nasa tamang landas siya.
Tinawag muli ng kawani sa dulo ng silid ang kanyang pangalan at iniabot ang isang piraso ng papel bilang patunay ng kanyang pagpasa. Walang pagbati, tanging instruksyon na maghintay para sa praktikal na pagsusulit. Tinanggap niya ito ng mahinahon, lumabas ng silid ng walang labis na ekspresyon. Hindi siya naghahanap ng pagkilala, hindi uhaw sa papuri. Ang gusto lamang niya ay katarungan. At sa ngayon, nakahakbang siya ng walang kapintasan. Ngunit alam niya na ang pinakamahirap na yugto ay hindi ang teorya, hindi ang mga tanong sa computer. Ang tunay na pagsubok ay nasa praktikal na pagsusulit, ang lugar kung saan maraming inhustisya ang nagtatago sa likod ng uniforme. At doon, handa si Maya na ipakita kung sino ang dapat yumuko at kung sino ang tatayo ng tuwid hanggang sa huli. Matapos ideklarang pasado sa written exam, idinirekta si Maya sa likurang bahagi ng tanggapan ng DIFI, kung saan karaniwang ginagawa ang praktikal na pagsusulit sa pagmamaneho. Isang makitid at mainit na daanan ang sumalubong sa kanyang mga paa nang lumabas siya mula sa naka-aircon na silid pabalik sa ilalim ng tirik na araw na muling sumusunog. Ang lugar ng praktikal na pagsusulit ay malawak, isang bakura na may magaspang na aspalto, may mga rutang pazigzag, maliit na ramp, at mga kunwaring traffic signs. Ilang mga aplikante na ang naghihintay ng kanilang pagkakataon, nakatayo sa ilalim ng puno o nakaupo sa isang mahabang bangko na mukhang luma na. Iba ang pakiramdam dito. Mas bukas, mas malaya, ngunit mas tahimik din. Walang tunog ng queuing machine, tanging ang paminsan-minsang ugong ng motor na ginagamit sa practice sa malayo at ang mahinang usapan ng mga kinakabahang aplikante. Tahimik na tumayo si Maya, pinipikit ang mga mata habang tinitingnan ang kurso. Alam niya, ito ang bahagi na madalas maging patibong. Ang written exam ay tungkol lamang sa kaalaman. Ngunit dito sa lapangan, ang desisyon kung pasado o hindi ay maaaring depende sa kung sino ang nagbabantay. Hindi nagtagal, isang malakas na boses ang narinig na tumatawag sa mga pangalan ng mga aplikante, kabilang ang pangalan ni Maya. Ang boses ay nagmula sa isang malaking lalaki na papalapit. Agad na nakakuha ng pansin ang kanyang anyo. Matangkad, malaki ang katawan, maskulado na parang boksinggero, at ang kanyang ulo ay kalbo at makintab sa tama ng araw. Ang kanyang kumpletong uniforme ng pulisya, o sa kasong ito, uniforme ng DIFI enforcer, ay masikip sa kanyang katawan, at ang kanyang itim na bota ay mabigat na tumatapak sa aspalto. Sa kaliwang dibdib niya, nakasulat ang pangalang Berto Aguilar. Nasa mga 35 taong gulang na siya. Ang tingin niya ay matalas ngunit puno ng kayabangan. Sa paraan ng kanyang paglakad at pagsasalita, malinaw na nararamdaman niyang siya ang hari ng lugar na ito. Ako ang may hawak ng lapangan ngayon, sabi niya habang nakatayo sa gitna ng kurso. Malakas at hindi magiliw ang kanyang boses. Sundin ang lahat ng patakaran. Isang maliit na pagkakamali, bagsak. Dahan-dahang tumango si Maya, tinitigan ang lalaki ng walang takot. Maaaring takutin ni Berto ang ibang aplikante sa isang tingin lamang, ngunit hindi siya. Alam ni Maya ang tipo ng lalaking ito, sanay na dominahin ang sitwasyon, inaabuso ang kapangyarihan sa ilalim ng simbolo ng batas, at pakiramdam ay hindi magagalaw dahil lamang nakauniporme. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi na kailangang lumaban gamit ang bibig kung lahat ay nasa simula pa lamang. Pinili ni Maya na manahimik. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Ang kanyang katahimikan ay paghahanda upang tumayo ng tuwid, anuman ang mangyari. Sa paligid niya, ilang ibang aplikante ang tila alanganin. Ang ilan ay mahigpit na hawak ang kanilang mga helmet, ang ilan ay sinusubukang kabisaduhin ang kurso. Ngunit si Maya ay nakatayo lamang ng tahimik, pinagmamasdan si Berto at sinasagap ang bawat galaw ng kanyang katawan. Sinasabi ng kanyang kutob na ang pagsusulit ngayon ay hindi lamang tungkol sa praktikal na pagmamaneho. Pagkatapos ay nagbigay si Berto ng maikling instruksyon tungkol sa daloy ng kurso, mga karatula na dapat sundin, at ang oras na itinakda upang tapusin ang lahat ng bahagi. Itinuro niya ang mga automatic na motorsiklo na nakahanda sa gilid ng lapangan at tinawag isa-isa ang mga aplikante. Kailangan pang maghintay ni Maya, ngunit sandaling huminto ang tingin ni Berto sa kanya. Mayroong mapanuring tingin o marahil ay mapanlibak. Marahil ay sanay na siyang makakita ng mga babaeng may tiwala sa sarili, ngunit naniniwala pa rin siyang madali niya itong maibabagsak.
Ngunit sinuklian ni Maya ang tingin na iyon ng malamig at patag na mga mata, nang walang anumang takot. Sa loob-loob niya, handa na siya. At kung may susubok na ibagsak siya sa maruming paraan gayon, sisiguraduhin ni Maya na malalaman ng taong iyon na mali ang kinalaban niya. Sa wakas ay dumating ang kanyang pagkakataon. Malakas na tinawag ni Berto ang pangalan ni Maya, sinabayan ng tingin ng ilang ibang aplikante na agad na lumingon. Tumayo siya mula sa mahabang bangko, marahang tinapik ang tuhod ng kanyang maong shorts na nagsimula ng uminit dahil sa matagal na pagkakaupo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad patungo sa motor na inihanda. Isinuot niya ang helmet ng mahinahon. Ang strap ay hinigpitan ayon sa pamantayan. Walang kilos na nagmamadali. Walang kaba na mababakas. Alam ni Maya na sa lapangan na ito, hindi lang ito tungkol sa pagmamaneho ng motor, kundi tungkol sa pagpapanatili ng kontrol sa ilalim ng hindi patas na pagbabantay. Sumakay siya sa itim na automatic na motor sa isang magaang kilos. Ang kanyang dalawang kamay ay matatag na nakahawak sa manibela. Ang kanyang tingin ay nakatuon at ang kanyang mga tainga ay hindi na nakikinig sa mga komento sa paligid. Ang mundo ni Maya ay ang kurso at katarungan lamang. Nakatayo si Berto sa dulo ng kurso, nakahalukip-kip, nakatingin kay Maya ng walang ngiti. Sa likod niya ay ang service vehicle at isang signboard ng pagsusulit. Simulan mo na, sabi niya, maikli, walang formal na hudyat. Tanging isang tono ng utos na parang isang hamon. Huminga ng malalim si Maya ng isang beses at dahan-dahang pinihit ang throttle. Umandar ang motor ng marahan, pumapasok sa unang zigzag na kurso. Nilagpasan niya ang balakid na iyon nang hindi sumasagi sa linya. Ang kanyang mga liko ay makinis, ang paggalaw ng kanyang balikat at tuhod ay balanse. Ang kanyang ulo ay lumilingon ng wasto ayon sa procedure. Ang susunod na ruta ay ang ramp at isang makitid na daanan na may mga cone bilang harang. Muli, nilagpasan ito ni Maya ng walang kahirap-hirap. Hindi siya nagmamadali, ngunit sa paraan ng kanyang pagkontrol sa sasakyan, malinaw na hindi siya baguhan. Ang bawat bahagi ng pagsusulit ay ginawa ni Maya ng may antas ng katumpakan na sinumang nanonood ay mapapatango sa pagsang-ayon. Ang pagpreno ay ginawa sa tamang punto. Ang kanyang kaliwang paa ay nanatili sa footrest kung kailan dapat. At ni minsan ay hindi siya sumulyap kay Berto o sa ibang aplikante. Ang kanyang focus ay ganap, walang puwang para sa pagkakamali. Kahit na ang ilang mga cone ay tumagilid dahil sa hangin, nanatili siyang tumakbo sa perpektong tuwid na linya. Tila binabasa niya ang daan ng mas mabilis kaysa kaninuman. Lumipas ang mga segundo at ang huling bahagi ay ang U-turn sa isang makitid na punto. Sa kontrol na kasing tahimik ng bato, pinaikot ni Maya ang motor at bumalik sa simula na may tamang posisyon sa pagparada, walang biglaang hinto, walang pajuwang-giwang. Ang pagsusulit na iyon ay dapat maging isang halimbawa para sa pagsasanay. Ngunit walang palakpakan, walang salitang imagaling. Tinitigan lamang ni Berto si Maya habang may isinusulat sa maliit na clipboard sa kanyang kamay. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit sa kanyang tingin, may isang bagay na namuo. Kung ito man ay inis o pakiramdam na hinamon dahil may isang taong nakatapos ng lahat ng hindi nagbibigay sa kanya ng dahilan para ibagsak. Bumaba si Maya mula sa motor at tumayo ng tuwid sa harap ni Berto. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang helmet. Ang kanyang buhok ay medyo basa dahil sa pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Hindi siya nagsalita. Naghintay siya. Dahil sa araw na iyon, alam niyang hindi lang niya natapos ang praktikal na pagsusulit. Nagbigay siya ng patunay. At kung mayroon pa ring susubok na ipitin siya, hindi nila ito magagawa ng walang laban. Tuwid na nakatayo si Maya sa harap ni Berto. Ang helmet ay naalis na. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan ngunit nananatiling matatag. Hinihintay niya ang resulta ng ebalwasyon tulad ng sinumang aplikante na gumagalang sa proseso. Ngunit hindi inaasahan, nang walang anumang pag-aalinlangan, sumulyap lamang si Berto sa kanyang papel at nagsalita ng malakas, bagsak. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tila lahat ng ingay sa lapangan ay sa pilitang hinugot mula sa hangin. Kumunot ang noo ni Maya. Napapikit ang kanyang mga mata, pinipigilan ang pagkalito. Ano po? Tanong niya sa isang patag na tono. Hindi galit, ngunit malinaw na humihingi ng paliwanag. Hindi sumagot si Berto.
Yumuko lamang siya, may binura sa kanyang papel at inialis ang tingin. Tila ang desisyon ay hindi na nangangailangan ng paliwanag. Tila ang kanyang boses ng utos ay ang batas mismo. Nanatili si Maya sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw. Mayroong hindi tama. Alam niya ng eksakto na walang pagkakamali sa kanyang ginawa kanina. Lahat ng kilos ay ayon sa procedure. Lahat ng ruta ay perpektong nalagpasan. Walang paglabag, walang pag-aalinlangan. Kaya ang pahayag na siya ay bagsak ay parang isang sinadyang sampal. Hindi dahil hindi siya karapat-dapat, kundi dahil may gustong magbagsak sa kanya. Sumulyap ang kanyang mga mata sa naunang aplikante. Isang ginang na nasa katanghalian na halos matumba pa habang dumadaan sa zigzag at malinaw na mali ang pagliko. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ipinasa ang babaeng iyon ng walang maraming salita. Naaalala ito ni Maya ng malinaw dahil nasaksihan niya mismo ito habang naghihintay ng kanyang pagkakataon. Ang pagkakaiba ay napakalinaw, napakaliwanag at ngayon ay sumasampal sa kanyang mukha. Nagsimulang uminit ang kanyang dibdib, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagiging ininsulto ng walang salita. Dahil sa pagtrato sa kanya na parang kaya siyang sirain sa isang desisyon lamang. Muling tinitigan ni Maya si Berto. Sa pagkakataong ito, may matalas na tingin na mahirap ipakahulugan bilang karaniwan. Hinihiling ko po ng paliwanag. Saang bahagi ako nagkamali, tanong niya, nananatiling mahina ang boses ngunit puno ng matinding diin. Ngunit muli, pinili ni Berto na manahimik. Ikinumpas lamang niya ang kamay upang paalisin si Maya mula sa motor at umurong. Tila lahat ay pinal na. Ang kanyang malamig na kilos ay hindi dahil sa pagiging propesyonal, kundi dahil sa pakiramdam na mayroon siyang ganap na kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyon ay hindi kailangang ipaliwanag. Para kay Berto, ang perpektong pagganap ni Maya sa kurso ay hindi isang bagay na dapat pahalagahan. Dahil hindi siya yumuko, hindi nag-alok ng suhol, at hindi nagbigay ng peking paggalang sa peking kapangyarihan. Naggalit ang mga ngipin ni Maya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. Ngunit hindi pagkadismaya sa kanyang sarili. Dismayado siya sa sistema na patuloy na nagpoprotekta sa mga taong tulad ni Berto na inaabuso ang kanilang posisyon sa ilalim ng simbolo ng Estado. Sa kanyang isipan, ang determinasyon ay nagsimulang muling buuin ang kanyang hanay. Hindi siya mananahimik. Hindi siya uuwi na may dalang papel na nagsasabing ibagsak nang walang dahilan. Ngayon, may isang taong nagkalabit ng gatilyo ng inhustisya at hindi ito palalampasin ni Maya ng ganoon na lamang. Tumingin ang kanyang mga mata sa service vehicle sa likod ni Berto, inaalala ang posisyon, tinatantya ang espasyo. Hindi siya naghahanap ng gulo, ngunit kung ang katarungan ay kailangang ipaglaban gamit ang sariling mga kamay, handa na ang mga kamay na iyon. Hindi gumalaw si Maya mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakaharap kay Berto. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago, matalas, humihingi ng sagot at hindi maaaring baliwalain. Hindi niya matanggap na tratuhin ng ganito. Lumabas ang kanyang boses na may matatag na tono, hindi pa sigaw, ngunit sapat na malakas upang patigilin ang sinuman sa paligid. Sinunod ko ang lahat ng proseso. Walang kahit isang pagkakamali. Kung bagsak ako, ipakita ninyo kung saan ako nagkamali. Ang mga salitang iyon ay ibinato mismo sa harap ni Berto, walang paligoy-ligoy, walang takot. Ilang ibang aplikante na nakarinig ay nagsimulang lumingon. Isang biglaang tensyon ang lumitaw sa hangin. Ngunit walang pakialam si Maya sa mga manonood. Isang bagay lang ang gusto niya, katarungan. Tumayo si Berto ng tahimik sandali, marahil ay medyo nagulat sa katapangan ng dalaga. Ngunit sa halip na sumagot ng may argumento, lumapit siya. Mabigat ang kanyang hininga, lumapad ang kanyang mga balikat, at isang manipis na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiti na puno ng kayabangan na tanging mga taong pakiramdam ay nasa itaas ng batas ang mayroon. Yumuko siya ng bahagya upang marinig ng malinaw ni Maya ang kanyang boses at bumulong ng mahina, ngunit may halong banta. Madali lang pumasa, basta alam mo kung paano. Hindi sumagot si Maya, tinitigan lamang siya ng diretsyo. Nagpatuloy si Berto sa isang pangungusap na agad na nagpakulo sa dugo ni Maya. Magbigay ka lang ng kaunti. Huwag ka nang magpahirap. Lahat naman dito, ganoon. Ang mga salitang iyon ay sumampal sa kanyang dangal.
Hindi lang dahil sa hayagang inalok siya ng suhol, kundi dahil tila lahat ng kanyang pagsisikap at katumpakan sa motor kanina ay walang halaga kung hindi sasamahan ng pera. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang sarili na hindi agad sumabog. Alam niyang kaharap niya ang kabulukan na pinoprotektahan ng simbolo ng Estado. Ngunit alam din niyang ang pananahimik ay nangangahulugang pagsang-ayon. So, formalidad lang pala lahat ng to, sabi niya sa matalas na tono. Ang mahalaga ay bayad, hindi kung marunong ka. Ngunit tumawa lamang si Berto ng bahagya, nang walang anumang pagsisisi. Tumingin pa siya sa paligid na tila ipinapakita na hindi ito bago. Nasa lugar na ito, pera ang tanging susi na gumagana. Hindi katarungan, hindi kakayahan. Lalong tumuwid ang tayo ni Maya. Tumigas ang kanyang panga, ang kanyang kaliwang kamay ay kumuyom sa kanyang tagiliran. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ito. Hindi lamang ito pagtanggi sa kanya, kundi isang tunay na anyo ng sirang sistema na tahimik na pumapatay sa katarungan sa likod ng mga bintana ng serbisyo at mga lapangan ng praktikal na pagsusulit. Hindi niya ito matatanggap ng basta-basta. Dito, hindi lang niya ipinaglalaban ang isang lisensya, nakatayo siya laban sa tunay na mukha ng kabulukan ng burokrasya. At ang mukhang iyon ngayon ay may pangalang Berto Aguilar. Kung inaakala ng sistemang ito na lahat ng tao ay mabibili, si Maya ang magiging pinakamatigas na pagbubukod. At sa araw na iyon, matapos manahimik, hindi umurong si Maya ni isang hakbang. Ang sinabi ni Berto ay hindi lamang isang insulto, kundi isang tunay na anyo ng korupsyon na matagal nang pinabayaang lumago sa likod ng uniforme ng Estado. Ngunit hindi ngayon, hindi sa harap niya. Walang mahabang salita, agad na nagsalita si Maya ng malakas, hindi ako magbabayad kahit isang sentimo. Papasa ako dahil karapat-dapat ako, hindi dahil sa pera. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw na narinig ng mga taina. Ilang ibang aplikante na ngayon ay nagsimulang sumulyap sa kanila. Tumayo si Berto, ngunit nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang ngiti. Tumigas ang kanyang baba. Hindi naghintay ng reaksyon si Maya. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis bago subukan siyang patahimikin ng kapangyarihan. Kaya sa isang matatag na kanang kamay, dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa isang mabilis na kilos, binuksan ni Maya ang kamera at itinutok ito mismo sa mukha ni Berto. Ilang hakbang lamang ang kanilang pagitan at ang lente ng kamera ay tila hinuhubaran ang katauhan na matagal ng komportabling nagtatago sa likod ng uniforme. Nire-record ko na ang usapang ito, malakas na sabi ni Maya, walang panginginig. Ire-report ko to sa media, sa Professional Standards Bureau, sa Ombudsman. Para malaman ng publiko kung ano talaga ang laro sa likod ng pagsusulit sa lisensya. Ang boses ni Maya ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Alam niya ang panganib, ngunit alam din niyang ito na ang tamang oras. Upang gumuhit ng linya na ang mamamayan ay hindi palaging maaaring apihin. Na mayroong maglalakas loob na tumayo at tumanggi sa maruming sistema kahit mag-isa. Agad na tumigas ang mukha ni Berto. Tumigas ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa cellphone sa kamay ni Maya na may pigil na galit. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng ganitong paglaban, hayagan, prangka, at may lakas ng loob na mag-record sa gitna mismo ng lapangan. Ilang ibang aplikante ang nagsimulang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Nagkukunwaring walang pakialam, ngunit malinaw na pinagmamasdan ang sitwasyon. Isang tensyon ang nakabitin sa hangin na parang isang kislap ng apoy na naghihintay sumabog. Ngunit nanatiling kalmado si Maya. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakatayo siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang rebelde laban sa sistemang matagal nang nang-aapi ng tahimik. At sa araw na iyon, napagtanto ni Berto na ang taong inakala niyang kayang ipitin ay mas malakas pala kaysa sa kanyang inaakala. Sige, malamig na sabi ni Maya. Kung gusto ninyo akong ibagsak, siguraduhin ninyo hindi dahil tumanggi akong magsuhol. At sisiguraduhin kong makakarating ang ebidensyang ito sa tamang lugar. Ang kanyang mga salita ay parang mga bala na tumagos diretso sa amor proprio ni Berto. Hindi lamang ito banta sa reputasyon, ito ay pagwasak sa ilusyon ng kapangyarihan. Si Berto, nasanay nang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng pananakot at kompromiso ng pera,
ay natagpuan ang sarili na kaharap ang isang taong hindi mabibili, hindi mapapatahimik, at hindi makokontrol. Ngunit ang presyo ng katapangan ay hindi pa tapos singilin. Dahil pagkatapos nito, makikita ni Maya ang tunay na mukha ng galit ng isang duwag na pakiramdam ay nayanig ang kanyang kapangyarihan. Sumabog ang galit ni Berto. Ang kanyang huwad na pasensya ay gumuho ng sandaling i-record ng kamera ni Maya ang kanyang mukha at boses ng walang takot. Hindi na siya isang alagad ng batas na nagpapanatili ng dignidad ng institusyon. Ang nakatayo sa harap ni Maya noon ay isang aroganting lalaki na ang kapangyarihan ay nagambala. Walang babala, sumugod siya. Ang kanyang malaking kamay ay marahas na inagaw ang cellphone sa kamay ni Maya. Sinubukan ni Maya na bawiin ito, ngunit masyadong malakas ang hawak ni Berto. Sa isang mabilis na kilos, lumipat ang cellphone sa kamay niya at malakas na ibinato sa aspalto. Malakas ang tunog nito, umalingaw sa hangin na parang isang maliit na pagsabog. Nabasag ang screen ng cellphone, tumalsik ang baterya, at nagkalat ang mga bahagi nito. Tinitigan lamang ni Maya ang mga pirasong nahuhulog, ngunit ang ninga sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Sa sumunod na segundo, parang sinapian, ibinato ni Berto ang kanyang kamao sa mukha ni Maya. Ang suntok ay hindi isang babala. Ito ay isang paghihiganti na puno ng puot na sumabog mula sa ego ng isang duwag. Ang malakas na suntok ay tumama sa kaliwang pisngi ni Maya, nagpatalsik sa kanyang ulo sa gilid at nagpajuwang sa kanyang katawan. Ngunit hindi bumagsak si Maya. Tumayo siya. Kahit na nagsimulang dumugo ang gilid ng kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa unahan. Hindi may takot, hindi may panaghoy, kundi may apoy na mas mainit pa sa dugong tumutulo. Naramdaman niya ang pinakamababang anyo ng kapangyarihan, pisikal na karahasan, laban sa isang babaeng tumangging yumuko. Ilang mga aplikante na nakasaksi sa pangyayari ay agad na tumayo. May mga umurong, mayroon ding natigilan sa kanilang kinatatayuan. Walang nangahas na lumapit dahil si Berto ay nakatayo pa rin na parang isang mabangis na hayop na kalalapa lang sa kanyang biktima. Humihingal siya, mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang mukha, malinaw na hindi siya nagsisisi. Hindi siya natatakot dahil sa matagal na panahon, ang ganitong uri ng karahasan ay bahagi ng kanyang paraan upang mapanatili ang dominasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya ng tao. Si Maya ay hindi ang tipo na babagsak at mananahimik. Hindi ngayon. Hindi sa lugar na ito. Pinunasan ni Maya ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang sakit ay totoo, ngunit hindi maikukumpara sa galit na ngayon ay sumusunog sa buong katawan niya. Hindi siya nagsalita, hindi sumigaw, hindi nagreklamo. Ang ginawa niya lamang ay muling ituwid ang kanyang katawan, tinitigan ang mga mata ni Berto ng isang tingin na hindi masusukat ng lohika. Sa harap ng lahat ng nakakakita, si Maya ay nagbago mula sa biktima tungo sa isang banta. At si Berto, sa unang pagkakataon, ay nagsimulang mapagtanto na sinindihan niya ang isang apoy na hindi mamamatay hanggang sa masunog ang lahat. Hindi pa man ganap na nakakabawi ang kanyang katawan mula sa suntok, muling hinila si Maya ng magaspang na kamay ni Berto. Ang kanyang sumabog na emosyon ay bumulag sa kanyang lohika at ngayon, ang natitira na lamang ay brutal na pagkilos na walang kontrol. Sa isang marahas na kilos, sinabunutan ni Berto ang likod ng ulo ni Maya at kinalagad siya ng ilang hakbang patungo sa service vehicle na nakaparada sa gilid ng lapangan. Ang mga taong nakakita ay nagsimulang bumulong. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay natigilan. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Sa harap nila, isang enforcer ng gobyerno ang nawawala ng kontrol at isang babae ang ginagawang target ng galit dahil sa pagtangging yumuko. Isang malakas na kalabog ang umalingaw nang iuntog ang ulo ni Maya sa gilid ng sasakyan, sa may pintuan sa harap. Ang tunog ay umalingaw at nakakasakal, tumama sa hangin na biglang nanigas. Ang tunog ng metal at bungo na nagtagpo. Sapat na iyon upang manginig ang sinuman. Tumalsik ang ulo ni Maya paatras. Ang kanyang katawan ay muntik nang matumba, ngunit nanatili siya. Nakatayo pa rin ang kanyang katawan. Marahil ay medyo nanginginig. Marahil ay nagsimula nang dumaloy ang dugo sa ilalim ng kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas at ang nakikita mula sa loob nito ay hindi takot, kundi isang apoy na lalong nag-aalab. Si Maya ay hindi isang ordinaryong biktima.
Hindi siya ang babaeng masisira dahil lamang sa pagkauntog sa bakal. Ang sakit ay totoo, ngunit ang kanyang diwa ay mas matigas pa sa metal na sumugat sa kanya. Umurong si Berto ng kalahating hakbang, humihingal, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkalito. Ibinato na niya ang cellphone, sinuntok na ang mukha ni Maya, inuntog na ang ulo ng babae sa sasakyan. Ngunit bakit nakatayo pa rin ang babaeng ito? Bakit hindi umiiyak, hindi humihingi ng tawad, hindi nagpapakita ng senyales ng pagsuko? Nagsimulang mamula ang mukha ni Maya dahil sa pagkauntog, ngunit nanatiling nakataas ang kanyang baba. Hindi siya lumingon kung saan-saan. Tinitigan lamang niya ng diretso ang mga mata ni Berto, malamig at puno ng pang-aalipusta. Ang tingin na iyon ay mas matalas kaysa sa anumang recording. Ito ay patunay na hindi siya matatalo sa pamamagitan ng karahasan. At sa sandaling maraming tao ang marahil ay pipiliing bumagsak, lalong itinayo ni Maya ang kanyang likod ng mas tuwid. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, pinunasan ang dugo sa kanyang sentido, at ikinuyom ang kamao. Nagsimulang mapagtanto ng mga tao sa paligid na ang kanilang nakikita ay hindi lamang isang biktima ng inhustisya, kundi isang simbolo ng paglaban sa kabulukan na matagal nang pinabayaang mabuhay sa sistema. At nang humakbang si Maya ng isang hakbang paharap kay Berto na nagsisimula ng mag-alinlangan, isang bagay ang malinaw. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya talo. Sa katunayan, ngayon, handa na siyang gumanti. Tama na. Hindi na nagtatanggol si Maya. Sa pagkakataong ito, lumalaban siya. Matapos suntukin, yuntog, at insultuhin ng walang basehan, alam niyang hindi lang ito tungkol sa dangal. Ito ay tungkol sa katarungan na kailangang itayo gamit ang sariling mga kamay kapag pinababayaan ng sistema ang paglabag sa harap mismo ng iyong mga mata. Sa dugong dumadaloy pa rin mula sa gilid ng kanyang labi at sentido, humakbang si Maya paharap kay Berto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, mabigat ang hininga, at ang kanyang katawan ay puno ng galit. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ang kanyang kamao diretso sa mukha ng lalaki. Ang tunog ng buto na tumama sa buto ay umalinggaw sa hangin at tumalsik ang ulo ni Berto paatras. Agad na dumugo ang kanyang ilong at umurong siya ng 2 hakbang na may gulat sa mukha. Hindi iyon isang ordinaryong suntok. Iyon ay isang ganting suntok mula sa isang babaeng tumangging yurakan. Ngunit hindi pa doon natapos. Si Maya, na mas maliit ang katawan kaysa kay Berto, ay nagpakita ng isang hindi kapanipaniwalang lakas. Sa isang maikling sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang tiyan, hinawakan niya ang katawan ni Berto mula sa tagiliran at itinaas ito ng mataas sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, tumpak at puno ng lakas. Tila ang kanyang binuhat ay hindi isang maskuladong enforcer, kundi isang simbolo ng kabulukan na kailangang alisin sa mundo. Natigilan ang mga tao sa paligid, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang unipormadong katauhan na karaniwang nagkakalat ng takot ay ngayon ay nasa ere, walang magawa, sa itaas ng mga kamay ng isang babaeng sapat ng nagdusa. At sa isang malakas na pagbagsak, inihagis ang katawan ni Berto sa lupa. Ang tunog ng pagbagsak ay humati sa hangin na parang martilyo ng katarungan na ibinagsak mula sa langit. Ang malaking katawan ay bumagsak, nyanig, at hindi agad makabangon. Humihingal siya, kinakapa ang sahig, at ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at dugo mula sa nabaling ilong. Lahat ng tapang at kayabangan na bumabalot sa kanya kanina ay naglaho, nilamon ng takot sa harap ng lahat. Hindi na mukhang enforcer si Berto. Mukha na lamang siyang isang talunan na nawalan ng kanyang korona. Tumayo si Maya sa ibabaw niya. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas at puno ng kontrol. Hindi na siya isang biktima. Siya na ang tagapagpatupad ng hustisya, laban sa inhustisya na matagal nang pinabayaang tumayo ng mayabang sa likod ng sagisag ng bansa. Sa isang paos at nanginginig na boses, nagsimulang itaas ni Berto ang kanyang kamay, sinusubukang magsalita. Patawad. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin, sabi niya, halos isang daing. Sinubukan niyang umupo, ngunit hindi kaya ng kanyang katawan. Nagsimulang maglakas loob na lumapit ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagre-record pa mula sa malayo. Ngunit walang pakialam si Maya. Hindi siya naghahanap ng atensyon ng kamera.
Isang bagay lang ang gusto niya, makita ang salarin na yumuko, hindi dahil napilitan, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng tao ay mabibili. At sa araw na iyon, ipinakita ni Maya sa lahat ng nakakita na kayang wasaki ng katapangan ang kabulukan, kung lalabanan ng walang takot. Nang nagsimulang humupa ang alikabok at kumalma ang mga tao, mabibigat na yabag ang narinig mula sa direksyon ng pangunahing gusali. Isang lalaking mataba, nakakumpletong uniforme na may mataas na ranggo sa kanyang dibdib, ang mabilis na naglakad patungo sa pinangyarihan. Seryoso ang kanyang mukha, tumigas ang panga, at may tumutulong pawis mula sa kanyang sentido, kahit nakalalabas lang niya mula sa isang silid na may aircon. Siya si Police Major David Santos, ang pinuno ng tanggapang iyon. Nasa mga 40 anyos na siya, kilala bilang mahigpit ngunit bihirang personal na bumaba. Ngunit iba ngayon. Hindi siya maaaring manahimik kapag ang sigawan ng mga tao, tunog ng malakas na pagbagsak, at mga ulat ng karahasan ay umabot sa kanyang opisina sa loob lamang ng ilang minuto. At nang mahagip ng kanyang mga mata ang anyo ni Maya na nakatayo na may mga sugat at dugo sa mukha, habang si Berto ay nakahandusay pa rin sa lupa, agad niyang naintindihan na mayroong malaking mali sa kanyang sariling institusyon. Walang maraming salita, lumakad si Santos patungo kay Maya. Hawak niya ang isang bagong print na lisensya sa pagmamaneho. Tumayo siya sa harap ng dalaga at, sa unang pagkakataon sa kanyang karera, yumuko siya sa isang sibilyan. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ng tauhan ko, sabi niya ng mahina ngunit malinaw, nasasaksihan ng dose-dose ng mga mata na nakapalibot sa kanila. Ito ang lisensya mo. Pasado ka at hindi ka dapat tratuhin ng ganito. Ang kanyang mga salita ay hindi pa balat bunga. Ang tono ng kanyang boses ay hindi peke. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Santos ang isang kilos na bihirang makita mula sa isang pinuno ng institusyon, ang pag-amin sa pagkakamali at pagbibigay ng katarungan ng walang-walang laman na pagtatanggol. Ang kasalanan ay hindi maitatago, hindi maibabaligtad. Lahat ay nakakita. Ang ilan ay nakapag-record pa. Tinanggap ni Maya ang lisensya gamit ang kanang kamay na nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa ganap na humuhupa ang kanyang emosyon. Hindi siya sumagot, tinitigan lamang si Santos ng matatalas na mata na puno ng sakit at karangalan. Walang salita ng pasasalamat dahil ang natanggap niya ngayon ay hindi isang regalo, kundi isang karapatan na hindi dapat sana ipinusta sa dugo. Sandaling tinitigan ni Santos ang mukha ni Maya, pagkatapos ay lumingon kay Berto na nakaupo na sa lupa, hawak ang kanyang baywang habang umuungol. Ang mga miyembrong tulad niya, malakas na sabi ni Santos, ay ipoproseso ko ayon sa batas at sa institusyon. At sisiguraduhin kong hindi na niya muling isusuot ang unipormeng ito ng may kayabangan. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, sinundan ng mga bulungan mula sa mga tao na nagsimulang maramdaman na ang katarungan, kahit man lang sa araw na ito, ay maaari pa ring maipatupad. Ilang mamamayan ang marahang pumalakpak. Hindi dahil tapos na ang drama, kundi dahil nakakita sila ng isang bagay na bihira, isang babaeng lumaban sa mapang-aping kapangyarihan at nanalo. Umalis si Maya, dahan-dahang lumabas mula sa lugar ng praktikal na pagsusulit, dinaanan ang mga taong nagbigay daan ng may paggalang. Hawak niya ngayon ang isang lisensya na hindi matutumbasan ng halaga. Hindi dahil sa presyo nito, kundi dahil sa paraan kung paano niya ito nakuha, sa pamamagitan ng katapangan, dugo, at isang paninindigan na hindi natinag. Sa kanyang likuran, tuwid na nakatayo si Santos, pinagmamasdan ang hangin ng pagbabago na dumaan sa kanyang tanggapan. Sa araw na iyon, natutunan ng lahat ang isang bagay, na ang batas ay hindi pag-aari